Mga idol, ating pong pag-usapan ang laban ni Tank Davis at ni Hector Luis Garcia. Pero bago ang lahat, maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol. Ayan na nga, naglaban na nga si Tank Davis at si Hector Luis Garcia kanina. Sa una hanggang 5 round, medyo nahihirapan si Tank Davis dahil unang-una napakatibay rin pala ni Hector Luis Garcia. Maraming mga solidong suntok ang tumama kay Hector Luis Garcia pero nakakatayo pa. Halatang nasa kondisyon si Garcia dahil nakipagpalitan pa rin siya ng suntok kay Tank Davis. Pero nanaig pa rin ang knockout power ni Tank Davis kaya nagresulta medyo lumabo ang mata ni Hector Luis Garcia. Kaya pagdating sa round 9, TKO ang inabot niya. Samantala, pag-usapan naman natin ang mga undercard ng Tank Davis Garcia. Sa unang sabak, 2 beses pinabagsak ni Demetrius Andrade si Demon Nicholson. Matibay lang din ang mga panga ni Nicholson kaya nakakatagal pa. Umabot pa ng 12 rounds kaya panalo si Demetrius Andrade via unanimous decision. Sa pangalawang undercard, pag-usapan naman natin si Rashidi Ellis at si Royman Villa. Sa una hanggang 5 round ay nagpakitang gilas si Rashidi Ellis kung bakit siya tinatawag na Speedy. At pagdating naman ng 6 rounds hanggang 9 rounds ay unti-unti namang nakakabalik si Royman Villa. Nagpapalitan ng mga suntok ang dalawa at ang gaganda pa ng mga kombinasyon nila. Pero pagdating ng 12 rounds ay nagbago ang resulta matapos 2 beses manockout si Rashidi Ellis by majority decision. Bagamat natalo si Rashidi Ellis ng puntos kay Villa, pinapakita pa rin niya na mahusay pa rin siya. Nakipagdesisyon niya at napakaganda rin ng mga patama niya. Kaya na-upset niya si Rashidi Ellis na ang in-expect ng karamihan ay matatalo lamang siya sa kanya. Sa huling undercard naman ating pag-usapan si Jaron Ennis at si Karen Chokchadjian. Sa laban na to ay pintahin na kaagad kay Jaron Ennis at siya ang in-expect ng karamihan na ang mananalo sa laban. Dahil in-expect ng karamihan na ang kalidad niya ay katulad ni Terence Crawford at ni Errol Spence Jr. Kaya kung sakaling manalo siya sa laban na to ay sigurado na matutuloy ang sagupaan niya ni Errol Spence Jr. Dahil binigyan na ng 4 na buwan na palugit si Errol Spence Jr. kung sino kina Keith Thurman at kay Jaron Ennis ang lalabanan niya. Sa una, pangalawa at 3 round ay magandang pinapakita ni Karen Chokchadjian. Bagamat maganda rin ang patama ni Ennis sa kanya ay hindi rin ito nagpapatinag at lumalaban pa. At marami rin mga solidong suntok si Karen na nagpapatinag kay Jaron Ennis. Pero ganun pa man, nananaig pa rin ang experience ni Jaron Ennis. Nagpakawala ito ng magandang kombinasyon at solidong suntok na nagpapatama kay Karen Chokchadjian. Pero ganun pa man, napakaganda ng depensa ni Karen kaya medyo nahihirapan at naiinis si Ennis kaya ang ginagawa niya, sumusuntok siya ng distansya at kumokonek ng mga magagandang jab para mapatama kay Karen Chokchadjian. Ang naturang laban ay natapos sa 12 rounds at panalo unanimous decision si Jaron Ennis. At si Jaron Ennis na ngayon ang interim IBF welterweight champion belt. Hanggang dito na lamang mga idol. Maraming salamat sa panonood.